The miracle of Jesus was in Mark, but it's not in John. Sometimes it's in Luke, but it's not in Matthew. But this particular miracle, it was recorded in the 4 Gospels. Why? Because it's so important. Kung pwede nga lang po, ito na lang po i-preach po natin dahil ang laman po nito, masyado pong maraming laman to. Marami tayong matututunan. But for this topic gagawin lang po natin siyang point. Pansinin niyo po yung sabi ni Jesus, maraming multitudes, the feeding of the 5,000. Dami-daming tao. Ang sabi niya dun, saan tayo bibili ng pagkain ito? Have you noticed that? Where are we going to buy food for this? A lot of people. And here's Philip. Sabi ni Philip, Lord, baka hindi niyo po naiintindihan, Lord, yung mathematics natin dito. Kahit po yung buong isang taong sweldo, hindi ko kaya. Ang dami-dami po nito. But I praise the Lord because verse 6 was written. Ano sabi doon? But he himself, ano ha? But he himself knew what to do. I-apply niyo sa buhay niyo yan. May problema kayo. Lord, anong gagawin ko? But Jesus is saying to you, I know what to do. I allow that problem to come to you, but I know what to do. Aren't you happy that God knows what to do? Amen. Lord, wala akong trabaho ngayon. I know. Lord, may sakit yung anak ko. I know. Lord, na-lay off ako doon. Lord, I know. Lord, wala akong pambayad sa bills. I know. Lord, ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? I know. Lord, yung asawa ko, iiwan ako. I know. Anything that will come into your life, Jesus knew it. He always filtered the problems with His love. Wala akong dadating sa buhay ninyo na hindi pinahintulutan ng Diyos. Not everything that happens to you is the will of God, but everything that comes into your life is allowed by God. Amen. Amen. Hindi nyo pwedeng sabihin, naku, hindi yata nakita ni Lord itong pangyayaring to. Nothing caught Him by surprise. Sa vocabulary po ng Diyos, wala yung salitang, oops. He knows exactly kung ano po ang nangyayari. Amen po? Amen. Alam niya po ngayon na ganito kainit ang sitwasyon. And He is laughing right now. Dahil init na po ako. Amen. So, are you sure, Lord? Alam mo kung ano yung nangyayari? Yeah, I'm sure. Bigyan ko kayo ng isang short illustration po. Nung dumating po kami rito, nung family ko, una ho ako, tapos po sumunod po yung pamilya ko po, mga after 1 year, mahigit nakasunod na po sila. So, final na po, inayos na po lahat ng papel. Kami po, last 2009, lumabas po yung green card po namin. Kami mag-asawa. Yung anak ko ho, that time, hindi ho lumalabas pa yung green card niya ho. So, sa madaling salita po ay 6th grade po siya noon. So, nag-aral na po, tuloy-tuloy na po yung pag-aaral. Ngayon po, graduation niya po dahil high school, magka-college na po siya. Ang problema po, hanggang ngayon hindi na malabas yung green card po ng anak ko. And pag wala kang green card, kumbaga, wala kang makukuhang grant o anything from the government, federal help, wala ho. Pangalawa, yung mga schools, yung po yung unang-unang nire-require. So sa madaling salita po, sa mahabang panahon, palagi ko po sinasabi sa asawa ko, hindi, the Lord is in control. I always try to project that everything is fine, we can pray, we can trust God, ganito, ganyan. So, eto na ho. May deadline po, di ba? Yes. Pag mag-aaral ka, may deadline, kailangan ma-meet mo yon, mag-apply. So, sabi ko sa anak ko, so go ahead, mag-apply ka na lahat. So, nag-apply na ho. So, may mga colleges na po na tumanggap po sa kanya, mga university po na tumanggap po sa kanya. Pag pupunta na po kami, ang unang nire-require po, yung alien number niya. Nasaan yung alien number? At under process, I'm sorry, hindi ko makukuha. Pwede ko kayo mag-aral, but as a foreign student, oh my goodness, ang mahal po. Gagastos po ako at least 60,000 a year. Saan naman ako kukuha ng ganong karaming pera? Hindi ko alam kung sa kanang kamay ng Diyos o kaliwa. Pero talagang hindi ko alam. Alam niyo, isang gabi ho, parang ho ako si Elijah. Remember Elijah? After niya ho na i-conquer po yung mga false prophet, di ba? Pinatay niya ho, 850 false prophet. Hindi umuulan, ang dami niyang ginawang miracle. Then all of a sudden, after nung conquest niya yun, bigla niya narinig yung salita ng babae na ang sabi nung ni Jezebel sa kanya, bukas ng umaga papatayin kita. Remember what happened? Natakot si Elijah, nagtatakbo.
Tapos nag-pray na siya, nandun siya sa juniper tree, ang sabi niya gano'n, "Oh Lord, wala nang mabuti, ako na lang naglilingkod sa iyo, mabuti pa, patayin mo na lang ako, ayoko ng ganito." Yun ang sabi ni Elijah. Alam niyo po, yung uwi ko po ng bahay ng yun, nasa isip ko, di ba, ganito na lang gawin natin, maglo-loan tayo, mag-student loan tayo, basta mag-aaral ka. Pag-uwi ko ng bahay, sabi sa akin ng wife ko, yung bangko hindi daw pwede. Kasi walang papel si Didi. Hindi siya pwedeng mag-student loan kahit sponsoran natin. Bigla ho akong pumutok. Kahit pastor ho, pumuputok minsan. Para kung biglang nalusaw yung faith ko, bigla ho akong nagalit. Family devotion po namin, nandun po kami. Sabi ko, I can't do this. Kayo mag-pray, bababa muna ako. Galit ako. And I go to my office, maliit lang po yun, at nagre-reklamo po ako sa Diyos. Sabi ko gano'n, ayoko na, Panginoon, hindi ko maintindihan bakit ganito. I'm trying to hold on to my faith. I'm trying to live for you. I'm serving you for years. Hinihintay namin ito. Alam mo, magka-college yung anak ko. Alam mo na kailangan ng anak ko to. Bakit, Lord, nagsumikap yung bata para mag-aral, maganda ang grades niya, and all of a sudden, hindi siya makakapag-college dahil wala yung papel niya. Wala naman kaming ginawang illegal. Everything is in the right process. We waited for this para lang sa anak ko. Di sana hindi na lang pati yung sa amin, hindi na lang lumabas ng aga-aga, early as 2009. So hindi ako nag-pray, nag-uusap kami ni Lord, pero galit ako. Then that Saturday, kailangan magpakita ni Didi sa school, sa UCLA, because she was accepted in UCLA. So sabi kong gano'n, sige ka, pumunta tayo. Kanya po, nandun na po kami, pinatawag po kami sa financial office. Tapos nung kausap ko na po yung financial advisor ko, pinaliwanag ko yung sitwasyon. Alam niyo po kung ano sabi po sa akin? No problem, we will accept your daughter. And according to the records, yung ratings niya, and she will be having a full scholarship, or full academic scholarship. Wow. Wala ka nang iintindihin. At ang maganda dito, sabi sa akin, Pastor, the good thing is this. Ito yung mga grant na papasok sa kanya, at yung papasok sa kanya, ang suggestion ko, sabi mo sa anak mo, wag i-decline. Just leave it there. Para kung may kailangan siya, pwede niyang kunin yung pera. And anything na magiging excess nun, ididiretso namin sa account niya. Sabi ko, hindi ba pwede sa account ko? Testing. Amen. Amen. Right? God knows exactly what He's doing. But sad to say, I failed the test. Are you with me? Amen. Sabi ko, Lord, nahihiya po ako. Hindi ko na ipasa yung testing with flying colors. I was just like Elijah. Kala ko, ako na lang yung nag-pray, pakiramdam ko, ako lang yung mabuti, pakiramdam ko, nagalit ako sa asawa ko, nagalit ako sa anak ko, pakiramdam ko kasi parang ako lang yung concern masyado dito sa problemang ito, hindi ko kayo nakikita ang dalawa mag-pray, naging self-righteous po ako. Are you listening to me? Amen. Alam niyo po, minsan tayong mga Kristiyano, ganun po tayo. But always remember this, God allowed problems to strengthen our faith. T stands for testing. But He knew what to do. Amen. God is never been He knew what late. to do. He's always on perfect time. Amen? Amen. Kanina po, nasa kotse po kami ni Obi. Sabi niya gano'n, Pastor, yung mga young people mo, pinagkakasal mo na. Tapos ako, wala pa ako. Sabi ko sa kanya, kasi hindi pa graduate sa pagdudoktor yung magiging boyfriend mo. Amen. God knows exactly when is the right time to present to you your life partner. Amen. Amen. Amen? Paano dyan? Lagi niyo kung tatandaan, especially young people, hindi si Adan ang naghanap kay Eva. Right? Nag-provide ng Eva ang Diyos kay Adan. Amen. So you just wait for the perfect partner. Dadating po yun. Kayo magalala. Amen? Pangalawa po. What's the next letter? T-E. R. R. R stands for reminder. Anong i-remind sa atin ito? Sige, tingnan nga po natin. Psalms 106.
Paano? Bakit may problema, Lord? I want you to be reminded. Reminded of what? Tinapon? Psalms 106. And I'll be reading verse 21. They forgot God, their Savior, who had done great things in Egypt. We need to be reminded that there's no other God when problem comes. Amen? Amen. Alam niyo po, minsan po, kailangan po nating tanggapin po yung totoo. Na alin? Minsan po, ang assurance po natin, minsan po wala sa Diyos. Alam niyo po, every Sunday, when you go to the church, it's so easy to sit there, follow the songs, taas ang kamay, mag-worship. Everybody can do that. It don't take a lot of talent to do that. Kahit sino. Pagpasok niya sa may pintuan, sabihan niyo lang, pagpasok mo sa church ha, pag nagtataas kami ng kamay rito, nagpipraise and worship kami rito, ganun lang yan ha, papalakpakan na ha. Anyone can do that. Hindi po akit nagtataas ng kamay, nagwo-worship Kristiyano talaga at tagasunod ni Kristo. Because we have to be reminded that it's only God. David said, "From whence cometh my help? My help comes from the maker of heaven and earth, the Lord God Almighty." Amen. Amen? I have to be reminded palagi. Alam niyo po, maraming tao minsan, yung security, yung assurance, oo, naniniwala ako sa Diyos, pero ang assurance ko, yung trabaho ko. Paano na lang pag wala akong trabaho? Ako, ang kasiguruhan ko rito, itong status ko rito ngayon sa Amerika. I always tell my daughter, kasi lumalaki po, lagi ko pong sinasabi sa kanya, anak, always remember this. It's not America that will bless you. There will be a lot of opportunities here in America, it's no secret, but it's not America that will bless you. Kahit nasa Pilipinas ka, kaya kang pagpalain ng Diyos. Amen. It's only God who holds your future. Hindi dahil nasa Amerika maganda ang buhay. Ang daming Pilipino sa Amerika nasira ang buhay. Amen. Ang tanging pwedeng mag-ingat at magpala at umayos ng buhay natin. And we have to be reminded of that. It's God. Amen. Hindi yung green card, hindi yung blue passport, hindi yung trabaho, hindi yung skills, hindi yung talent, hindi yung connection, hindi yung diploma. It's only God. Amen. And we have to be reminded of that. Amen? Amen. Pangatlo ho, ano yung susunod po? Oh. O. O stands for every problem is an opportunity. Opportunity for what? To grow. That's our opportunity to grow. To be strong in our faith. Tingnan po natin ano po ang sabi po. Romans chapter 5 verse 3. Romans chapter 5 and verse 3. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us into shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Opportunity to grow, to mature, to gain wisdom. Sa bawat problema pong dumadating po sa buhay po natin, there's a lesson behind it. Sarap pong isipin na yung problema po. Bigyan ko po an example. Try to take away God from your life. How will you explain your problems? How will you explain the trials? How will you explain the tragedy? How will you explain unfairness? Take away God in the equation. Mababaliw kayo. But with God in the equation, everything has a meaning. Amen? Kilala niyo po si Nick Vujicic? Yeah. Right? Life without limbs? Take away God. Ano sa palagay niyo magiging buhay niya? As early as 8 years old, ang sabi niya, he attempted suicide. Because there's no meaning. How can I be useful? What's the meaning of life? Hindi ko ma-imagine yun, kumalaki ng ganun.
And believe me, children are cruel. Sobra ho ang mga bata. Yung biruan, tuksuan, ang bubuli. Pero mo walang kamay, wala lahat. But with God, He found meaning in His life. Amen? Amen. For every problems, it's an opportunity for you to grow. Don't you ever waste your sufferings. You may not understand everything, but God is always in control. Amen. Tama po ba tayo doon? Amen. Sarap pong isipin na mayroon po tayong Diyos na nagbibigay ng meaning. Ano po? So, bigyan ko po kayo ng isang magandang illustration po dun sa meaning po. Siguro po, ano pangalan mo? Shenny? Shenny Ben? Shenli. Shenli. Shenly. And this good-looking guy, Chris Miguel rito. Tama ba ang pick-up ko? Oo, sakto. Pero naman dito kayo. Kilala niyo po si Joseph sa Bible, the dreamer? Yes. So, sabihin natin ito si Joseph. Wow. Okay. Di ba si Joseph meron siyang dream na kung saan yung mga stock ng halaman, lumuyuko sa stock ng halaman niya. Tapos yung liwanag niya, yung mga stars and moon, nagbabaw doon. Tapos yung sinabi niya yun, di ba galit na galit sa kanya yung mga kapatid niya, pati si Jacob nagalit sa kanya eh. Ano ibig mong sabihin? Magbabaw kami sa'yo? That was his dream, right? At dahil doon, parang nagagalit ang mga tao dahil parang ang yabang ng dating niya. Sabihin natin ito si Joseph. His dream, ito. Okay? Ano nangyari kay Joseph? Di ba dahil sa inggit nila, malapit na kayo. Di ba ang nangyari kay Joseph, unang-una dahil sa galit ng mga kapatid niya, binenta siya. Tawagin natin, come here, Danes. Ito yung unang problema sa buhay ni Joseph, binenta siya ng mga kapatid niya. So dati dikit sila, go in between. Lumayo, nagkaroon ng space. Ano nangyari nung binenta si Joseph? Di ba naging alipin siya? Servant sa bahay ni Potiphar? Right? Ruby, come here. Naku, mas So, malaki. pangalawang problema. Malaking problema to. In between. Malaki lang doon. So, ayan na, di ba? So, si Joseph, in spite of everything, nagtitiwala lang siya sa Panginoon, di ba? Pero parang imposible na, layo na ng Bakit? Ito na ako eh. In a foreign country, and now, it's not only that, the worst thing is, I'm a servant, right? So, lumaki. Ano nangyari? Di ba dumating asawa ni Potiphar? Yung babae, di ba? Inaakit siya. Right? Ang bagong problema ay si Joseph. Ang sabi ni Joseph, no, I cannot sin God. I cannot sin against God. So, ma'am, can you please come here? Another problem. Naku, ito na naman. In between na naman. Palayo siya ng palayo sa dream niya. Just like Joseph, right? Ayan. So, ito na yung asawa ni Potiphar. Anong ginawa ng asawa ni Potiphar? Sino? Uy! Ano siya? Nagsumbo sa asawa kasi hindi siya pinatulan ni Joseph eh, di ba? Sabing gano'n, eto gusto akong rapin. Ang ginawa ngayon ng asawa ni Potiphar, yung lalaki, ipakulong si Joseph. RJ? RJ. Kulungan nga. Palayo talaga, no? Ayan na. Tapos nang nasa kulungan na siya, isipin niyo yung dream niya. Paano mangyayari to? In a foreign country, ngayon nakakulong ako ngayon dito, and who knows, kailan ako lalabas dito? Parang imposible na mangyari. But still, Joseph is trusting God. Not because he understands what's happening. Yeah. Wala naman sa Bible yun, tama? Tama. Hindi niya naiintindihan. Kaya lang natin alam kasi nabasa natin. Pero isipin nyo kung sa inyo nangyayari yung ganong problema. Oh my God. Anong gagawin nyo? Wala na. Ano to, ba't ganito, Lord? Ang ganda ng dating ko rito, ngayon bigla akong may sakit, ngayon tanggal ako sa trabaho. Wow! Take away God from the equation. Palagay ko, marami ho sa atin dito magkukwit. Hindi lang yun, di ba may nanaginip doon sa loob ng kulungan? Sabing gano'n ni Joseph, yan na-interpret ko na yung mga panaginip nyo. Nagkatotoo doon tawag doon hindi sa baker, doon sa cup bearer, yung nagpapainom ng alak sa king. Sabi niya gano'n, pagdating mo naman kay Pharaoh, pakisabi mo, wala talaga akong kasalanan. Sabi ngayon itong lalaki, sige, gagawin ko. Nakalimutan.
Hindi. Di ba palaging ganun? Mangangako, tapos kakalimutan yung pangako. Ate, pwede po kayo dito. Biglang nagkaedad yung problema. Kaedad ang problema. Ako talaga naman po, ano po. Ayan ako. Lalo hong lumayo. Ito si Joseph, ang layo-layo na ng dream niya. Pero alam niyo po kung anong maganda po? Di ba sabi ko, trouble stands for T for testing, R for reminder that nothing can help you, nothing can solve the problems but God. That's what we need to be reminded of always. And third letter is O, opportunity. Opportunity for what? To grow, to mature. Sa record doon ng Bible, wala kayong makikita si Joseph nagreklamo. Of everything that happened, that transpired in his life, he never complained. It doesn't mean he understand na wala naman po sinasabi doon. Palagi lang sinasabi doon, and God was with Joseph. He always find his comfort, his peace, he always find security in the presence of God. That's how we see problems. Ganyan natin nakikita ang problema. Dito ako nag-umpisa, Lord, bakit ang daming problema, one after another, ang layo-layo na ng blessing mo sa akin. That's how we see problems. But that's not how God sees problem. Sa paningin po ng Diyos, ganyan ho kaagad. Hindi yung umpisa magkatabi sila. Ganyan na kaagad. The first problem yung kapatid. Right? Sino yung kapatid? You. Ang sabi ni Lord kay Joseph, Joseph, I have a big plan for you. But let's see, how will you respond to this problem? Pinadala ng Diyos yung problema. Anong sabi ni Joseph? Lord, I'll just trust you. I don't know what's happening. I don't know why you allow these things to happen to me. I don't need, I want explanation, but somehow you're not saying anything, but I keep on trusting you. And because of that attitude, he passed the test. Alam niyo ginawa ng Diyos? Unang inalis yung problema. Compress. Uy, medyo lumapit ano? Again, sabi ni Lord, ano yung binasa natin kanina? Clouds of witnesses. Right? Right? You run the race that was set before you. Am I right with that? Amen. Alam niyo po, ito pong buhay natin dito, ang dami hong witnesses sa taas. Na nag-cheer sa atin. You don't give up! You may not understand what's going on, but up here, we know exactly what will happen if you keep on trusting God. Amen. You just don't give up! So habang sinusubok po ng Diyos si Joseph, a lot of witnesses were cheering for him. Don't give up, Joseph! We're praying for you! We are here! We are cheering for you! And because of that, si Joseph hindi nagkukwit. Amen. Sabi ng Diyos, uy, you're learning, Joseph. Sino yung second problem? Si Roby. Sabi ng Diyos, okay, alisin natin yung susunod na problema. Because you're getting the right character. And one after another, sino yung susunod na problema? Asawa. Si Putipar, di ba? Palapit na palapit, oh. But in the eyes of Joseph, he don't see that. Tayo, ang nakikita natin sa problema, ito yung dream ko, ito yung pangarap ko, ito yung blessing ni Lord, pero pag may problema, pakiramdam natin, palayo ng palayo. That's how we see problem. That's how we view life. But in the eyes of God, it's not that way. In the eyes of God, magkalayo na. And what brings the blessing closer to you is every time we pass the testing. Because every problem is an opportunity for us to grow in our faith and to mature. Kaya, sumunod na natanggal, ayan na. Sumunod na tumanggal, eto na. And God said to Joseph, now you're ready for the promotion, for the blessing. Amen. And all of a sudden, Joseph became what? The prime minister of Egypt. Amen. Second in command. Who would ever thought that? Paano nangyari yun? Only God can do that. Amen. Thank you. In dream. Did you get the lesson? Amen. Yes. Sa mata ng tao, parang imposible na to, Lord. Paano mangyayari dito?
Meron po akong bagong member po, dinidisciple ko po ngayon. Nandito siya as early, mga 75 po, nandito na po siya sa Amerika po. And Atenista po siya, graduate po siya sa atin sa Ateneo, successful businessman. Ganito po siya ka-successful ho noon, mga 80s up. Pag nag-party ho siya kasama ng mga barkada niya, sinasara ho nila yung isang club. Babayaran niya lang. Ganun ho siya kayaman. Ganun ho kadami yung pera niya. So sa madaling salita po, may asawa, may anak. Yung anak niya po ngayon nakakulong po sa Quintin. Quintin maximum security cell. Naging addict po kasi. Yung lalaki po nadulong po sa drugs. As in, nabubos po lahat ng kayamanan. Yung asawa po nadulong po sa drugs. Hiwalay na po sila. Nakakilala po, pumasok po sa church po yan, na-invite po yung. Pagdating po sa church, galit po yung mukha, ang dilim ng mukha. Galit po, basta galit siya. For 10 years siyang ini-invite ng miyembro po namin. After po ng service, pagkatapos po ng, this is a true story. Right after the service, nung lalapit ang kakamayan ko po siya, iba na po yung mukha, maliwanag po, nakangiti. And that's the start of him attending faithfully the church, Bible study, discipleship class. Alam niyo ho, na-reconcile po sila mag-asawa. Kasama na po sila. Yung dalawa po nilang anak, kinuha po ng gobyerno yung custody sa kanila eh. Dahil pareho po silang drug addict. Binalik na po sa kanila. Amen. Yung anak niya pong nakakulong, lalaya po next year. Amen. Who can do that? Only God can do that. Amen. God can perform miracles. Amen. Amen? Amen. Testing, reminder, Reminder. opportunity to grow in your faith. Amen? Ano ba yung susunod? You. Wow, okay po ito ah. What's you? Understanding. Philippians chapter 3. To understand what? Lord, ano po ang pwede kong maintindihan sa magulong sitwasyon ng buhay ko? Philippians chapter 3 and verse 10. Philippians chapter 3 and verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death. That I may understand who is this Jesus that I'm worshiping. Let's jump to verse 13 and 14. Brothers, I do not consider that I have made it in my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. Understanding. Kanina po yung unang-una po nagbasa po ng scripture reading natin dito. Sino po yun? John 17 verse 3 ang binasa. Sino yung nagbasa na? Mr. Joseph. Yun po. John 17:3. And this is eternal life, right? What? For you to know God in Christ Jesus. Alam niyo po, minsan po, isa po sa pinaka misunderstood na basic teaching ng Bible ay yung pong eternal life. Yung pong being saved. Bakit? Akala po ng iba, saved na ako, hindi na ako pupunta ng hell, pupunta na ako ng heaven. Meron na akong eternal life. Am I right with that? And there's nothing wrong about that. When you die, if you're a believer of Jesus, you go straight in heaven. You'll stay you will spend your eternity in heaven. At wala pong mali doon. But eternal life is not about going to heaven. Kasi si Jesus mismo nagsabi, John 17:3, and this is eternal life. What? Going to heaven? No, that's the byproduct of being saved, going to heaven. But eternal life is for you to know God. What do you mean, Pastor, to know God? Kilala naman namin ng Diyos, ah. Sure? When we say personal, ganito po. Pag sinabi ko po sa inyong, I love you, okay lang, di ba? Am I right with that? Okay lang. Oh, Pastor, I love you too. Oh, church, I love you with all my heart. Thank you, Pastor, I love you too. Let's say ang misis ko po nakaupo po rito.
Kaupo po dyan. Ate kayo na lang po kunwari. Ang wife ko.